Nagsimula ng sumentro sa Senado ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI kaugnay ng flood control scandal. Pinangunahan nito ni Senate President Tito Soto at dating Senator Grace Poe na pawang ipinaliwanag ang tinatawag na individual at institutional amendments ng mga mambabatas. Dumipensa rin si Poe sa hinihinalang koneksyon nito sa small committee na di umano'y pasimuno sa insertions. Narito si Raymond Dadpaas. Isa-isang pinakaharap ang mga senador sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ito ay may kaugnayan sa kontrobersiya sa mga flood control projects. Unang humarap sa ICI si Senate President Vicente Tito Soto III at nagbigay briefing hinggil sa budget process sa Senado kasama ng pagpasok ng mga amendments at insertion sa national budget. Dito ay pinaliwanag ang mga individual at institutional amendments. Kahapon ay sumunod na humarap si dating dating Senador Grace Poe bilang dating chairman ng Senate Committee on Finance. Nagpasalamat si Senador Poe at nabigyan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa nalalaman hinggil sa naging proseso ng 2025 budget sa Senado. Paliwanag ni Poe, lahat ng mga senador ay merong individual at institutional amendments. Isinusumite ito sa Secretariat ng Finance Committee bago dalhin sa kanya, bago i-reconcile ng Technical Working Group ng Senado at Kamara de Representantes. Lahat ng mga amendments ay pinipresenta at coordinated sa Department of Budget and Management bago ang ratifikasyon ng Senado at Kamara. Itinanggi ni Poe na siya ay may alam sa sinasabing small committee na nagpupulong ng closed door at siyang nasa likod ng mga budget insertion dahil kailanman ay wala siyang dinaluhan na pulong ng small committee. Matatandaan na may mga pinangalan ng 4 na opisyal ng Kamara de Representantes na miyembro umano ng small committee na namahala sa 2025 national budget. Ito ay tinawag na mangled budget dahil mas malaki ang inilaan na pondo para sa DPWH kaysa sa education na labag sa ating saligang batas. Kahapon din ay magkasunod na humarap sa ICI sina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva. Kapwa silang tinukoy na nagbaba umano ng pondo para sa Bulacan First Engineering District. 355 million pesos umano kay Senador Jinggoy para sa flood control project sa 2025, habang 600 million kay Senador Villanueva noong 2023 na para sana sa multipurpose buildings, ngunit inilipat ng mga taga-DPWH sa flood control project na wala umanong kaalam-alam ang senador. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.